Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Janina Aguas mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mag-live-in partner, huli sa bypass operation sa Mabalacat City, Pampanga. Dalawang sospek, kulungan ang kinahantungan sa Malate, Manila. At miyembro ng teroristang grupo, voluntaryong nagbalik loob sa Northern Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ng balita mula sa bahagi ng Luzon. Bilang pakikiisa ng mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit Cordillera sa pagdiriwang ng ika-51 Nutrition Month, naging isang matagumpay ang paghahatid ng police presence at paghahatid ng mensahe para sa mga residente ang naganap sa Bangged, Abra. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Bilang suporta sa pagdiriwang ng ika-51st Nutrition Month, ang mga tauhan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit CAR na kinatawanan ni Pat Maria Ella D. Garcia sa ilalim ng pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Denver A. Alidao ay nagbigay ng police presence at mensahe sa isinagawang selebrasyon sa Banyakaw Elementary School, Barangay Banyakaw, Bangged, Abra. Nito lamang ika-6 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay may temang Food and Nutrition Security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Tampok sa aktibidad ay ang matagumpay na Cook Fest, kung saan ipinamalas ng mga aktibong magulang mula sa bawat baitang ang kanilang husay sa pagluluto, gamit ang pangunahing sangkap na malunggay. Bawat grupo ng mga magulang ay naghanda ng kanilang natatanging putahe gamit ang malunggay. Samantala, bilang bahagi ng pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad, nagbigay ng maikling mensahe si Pat Garcia patungkol sa pagtaguyod ng tamang nutrisyon upang higit na mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga mag-aaral sa masusustansyang pagkain. Nagbigay din ng mensahe ang isang guro at magulang patungkol sa kahalagahan ng nutrisyon na nagtataguyod ng isang malusog at masiglang mamamayan. Para may sakatuparan ang pagpapahalaga sa kalusugan ng bawat bata sa aming paaralan. Ito ay upang matugunan ang mga pangailangan ng mga bata at maisapuso nila ang pagkaing sapat o pagpapahalaga sa nutrisyon at saka pagpapahalaga sa mga pagkain katulad ng gulay, prutas at mga iba pang kailangan ng ating katawan. Okay, hindi lamang po iyon at sinasabi rin namin sa kanila na higit sa lahat, kalinisan ang siyang pairalin natin upang sa ganoon ay mapanatili nating malusog ang ating pangangatawan. God bless at mabuhay po tayong lahat.
Bilang isang magulang, dapat pakain natin mga bata ng masarap na gulay. Kasi importante yun. Unang-una, yun ang bibigay ng sustansya. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng seguridad sa pagkain at nutrisyon bilang isang pangunahing karapatan ng bawat Pilipino. Para di magkasakit at maging masigla. Ang partisipasyon ng RP Kadukar sa naturang aktibidad ay patunay ng kanilang patuloy na suporta sa mga programang pangkalusugan at pangkomunidad na naglalayong itaguyod ang kapakanan, kaligtasan at kagalingan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Banyakaw Elementary School, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Kulungan ang bagsak ng 2 suspect na hinihinalang miyembro ng Sputnik Gang matapos masamsam mula dito sa ikinasang bypass operation sa Malate, Manila. Patrolwoman Abigail Rojas sa ulat. Arestado ang 2 hinihinalang miyembro ng Sputnik Gang ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Malate Police Station sa isang matagumpay na anti-illegal drug buy-bust operation na naganap bandang 1:35 ng madaling araw sa kahabaan ng Adriatico Street, Barangay 720 sa Malate, Manila. Kinilala ang mga suspect na sina alias CJ, 22 taong gulang at alias Jen, 25 taong gulang. Nasamsam mula sa mga suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuoang bigat na 15 gramo at tinatayang halaga na 102,000 pesos based sa standard drug price. Na-recover rin ang perang ginamit bilang buy-bust money. Sila ay kasalukuyang nakakulong sa detention facility ng Malate Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Sections 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa sa Manila City Prosecutor's Office para sa kanilang inquest proceedings. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Abigail Rojas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Rojas. Nasa kote ang 2 suspect na babae na kabilang sa mga listahan ng street-level individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Payukpok Sur, Bawang, La Union. Police Corporal J.R. Del Mendo, ibalita mo. Arestado ang 2 babae na kabilang sa lista ng street-level individual sa isinagawang buy-bust operation na pinagsanib na puwersa ng Bawang Municipal Police Station bilang lead unit, La Union PDEU, La Union PIU, RIU-1, La Union 1st PMFC at TSC RMFB-1 sa Barangay Payukpok Sur, Bawang, La Union. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 2 gramo ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa isang transparent plastic sachet na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Kabilang sa mga nakuhang ebidensya ang isang peraso ng genuine 1,000 peso bill at 5 peraso ng 1,000 peso budol money na ginamit bilang buy-bust money, kapirasong papel, cellphone at motorsiklo. Ang inventory at marking sa mga ebidensya ay sinagawa sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng mga sospek at ng mga mandatory witnesses. Ang 2 sospek ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Sa mas pinaigting na pagbabantay ng mga kapulisan kontra ilegal na droga, isang mag-live-in partner ang naaresto ng mga kapulisan sa ikinasang buy-bust operation at nakumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Barangay Sapang Bayabas, Mabalacat City, Pampanga. Patrolwoman Jilly Peña sa report. Isang malaking dagok sa kalakaran ng ilegal na droga sa lalawigan ang naitala matapos ang matagumpay na operasyon ng mga operatiba ng Pampanga PNP na kung saan 2 high-value individuals ang naaresto at nakumpiska ang mahigit 1.4 milyong halaga ng ilegal na droga sa Barangay Sapang Bayabas, Mabalacat City, Pampanga. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Mabalacat City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Efren N. David Jr., Chief of Police.
Kinilala ang mga suspect na sina alias Chica, 20 anyos at alias Nix, 20 anyos, parehong walang trabaho, mag-live-in partner at residente ng nasabing barangay. Nasamsam mula sa kanila ang tinatayang 5.5 kilo ng tuyong dahon ng marijuana na may halagang 660,000 pesos at 470 grams ng hinihinalang kush na nagkakahalaga ng 775,500 pesos. Umabot sa kabuang 1,435,500 pesos ang tinatayang halaga ng nakumpiskang iligal na droga. Ang mga suspect at ebidensya ay agad na dinala sa Mabalacat CPS para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Kasalukuyang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanila sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagbigay naman ng babala si Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office sa lahat ng sangkot sa iligal na droga na hindi titigil ang mga kapulisan hanggat hindi nalilinis ang lalawigan sa mga iligal na gawain. Tulad nga po ng mga sinabi ko, hindi po kami titigil hanggat hindi natin nakukuha yung puno ng mga ito. We will be relentless on this. Ito po ay direktiba ng ating regional director na mas pag-igihin pa, tignan kung sino ang puno, ang pinagagalingan nito para tuluyan na po itong matigil. Ang tagumpay na ito ay patunay na walang humpay na kampanya ng Pampanga PPO laban sa iligal na droga, alinsunod sa direktiba ng Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III na pag-ibayuhin ang laban kontra kriminalidad para sa mas ligtas na pamayanan ng bawat mamamayan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Gili Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Pinangangalagaan ng PNP EOD K9 Group ang kalusugan at kakayahan ng kanilang mga K9 dogs upang maging handa at epektibo sa kanilang mga operasyon. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Marie Octaviano. Po tayong nandito ngayon sa PNP EOD K9 Group kung saan ibabahagi nila kung paano nila pinapanatili ang kalusugan at training ng isang K9 dog. Mahigpit na pagsasanay at masusing pangangalaga sa kalusugan. Yan ang pangunahing prioridad ng PNP Explosive Ordnance Disposal and K9 Group para sa kanilang mga K9 dogs na katuwang sa mga operasyon para sa seguridad ng bayan. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Albert G. Magno, Director ng PNP EOD K9 Group, sinisiguro ng unit na ang bawat K9 ay dumaraan sa regular na pagsusuri ng mga veterinaryo bago, habang at matapos ang kanilang deployment. Ito ay upang matiyak na ang mga ito ay nasa maayos na kalagayan at handang gampanan ang kanilang mahalagang tungkulin. Ako po si Police Staff Sergeant Christian Valenzuela, Assistant Veterinarian po dito sa K9 Operations Division, PNP EOD K9 Group. Prior ng training at deployment, meron po kaming ginagawa na pre-evaluation. So nagkakandak po kami ng mga laboratory tests kung saan po tinitiyak namin na nasa normal parameters po ang kanilang mga dugo, ang kanilang katawan, kung maayos, bago po sila isabak sa training at sa deployment. Ayon sa mga eksperto, ang tanging nutrisyon ay mahalaga upang mapanatili ang lakas, konsentrasyon at tibay ng mga asong ginagamit sa operasyon. Dagdag pa ni Police Staff Sergeant Valenzuela, ang regular check-up ng mga aso ay hindi lamang para sa physical health, kundi pati sa mental well-being ng mga ito. Ang ating mga police service dogs ay kumakain ng 2 beses sa isang araw. Ang aming dog food na pinapakain sa kanila ay merong crude protein na at least 27%. So nakakatiyak po tayo na dekalidad ang kanilang kinakain kasi ito po ay approved by AFCO. Samantala, ibinahagi naman ni Police Colonel Arnold Perez Solomon, ang Chief K9 Management and Training Division, na bahagi rin ng pamunuan ng grupo na ang training ng mga aso ay maingat
na dinisenyo upang tumugma sa iba't ibang uri ng operasyon gaya ng explosive detection, search and rescue at tracking. In behalf of our Director, Police Brigadier General Albert Gamboa Magno, the Director of EOD K9 Group, Police Colonel Arnold Perez Solomon, the Chief K9 Management and Training Division. So from Papi, sa first 2 months na is ihiwalay na doon sa mother niya para ibanding na doon sa magiging handler. Pag nakikita natin na may mga exposure na sa environment, sasanay naman natin sa mga obedience, kasama na rin doon sa yung tinatawag na kinneling, na sanay doon sa kennel niya kung paano pumasok sa kennel o lumabas. Then kung magaling na yung aso sa mga may basic obedience na siya, then maganda na rin yung exposure niya. Ibig sabihin, hindi na siya natatakot sa mga iba't ibang mga bagay. Mayroon tayong iba-ibang discipline tulad ng narcotics, detection dog, explosive detection dog, then search and rescue dog, then combat tracking dog, police security and protection dog. So, isisilik natin yung aso, titingnan natin yung yung heart niya, kukunida natin yung heart assessment. Then, mayroon naman tayong mga prescribed na breed, mga ititrain sa working dog, magiging K9 natin. Tulad ng Belgian Malinois, Labrador Retriever, Golden Retriever, Bloodhound, then yung small breed is Beagle, and Jack Russell Terrier po yung sinisilik natin na breed. Kino-consider natin yung skills doon sa selection ng natin, ititrain natin ng aso. Unang-una yung prey drive saka hunt drive. Yung play drive, yung paglalaroan nyo yung bola hanggang aabot ng ilang minuto, 1 minute to 3 minutes. Then yung play drive, itatago mo yung bola yung tulad sa damuhan, hanapin niya. Yung hunt drive, parang i-hunting niya yung target na toy niya, either ball o kung ano yung mga toy na interested yung aso. Pag may malakas yung hand drive niya, nakikipag-agawan pa yung, dapat hindi niya binibitawan yung toy niya. So, yun ang mga sinisilik naming aso kasi madaling i-train nyo na yung ganun, mga aso. Compare doon sa mga walang ganong drive, mas mahirapan tayong mag-training pag walang drive qualification yung aso. Para sa PNP EOD K9 Group, ang tagumpay ng bawat operasyon ay hindi lamang nakasalalay sa husay ng mga trainer, kundi pati na rin sa lakas, talino at kalusugan ng kanilang 4 na paang katuwang. Sinisiguro naman ng PNP EOD K9 Group na handa at nasa pinakamainam na kondisyon na ang kanilang mga K9 dogs, mula sa mahigpit na training hanggang sa masusing pangangalaga sa kalusugan upang patuloy na maging matatag na katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Ang ating mga police service dogs ay merong araw-araw na health assessment. Bukod doon, meron din tayong monthly health assessment na ginagawa sa kanila. At doon sa mga malalayong regions, RECUS, meron po tayong programa, ang e-consulta, kung saan po online, nakakausap po ng mga dog handlers po natin ang ating magagaling na mga veterinaryo. So sa mga aso nyo po, meron man tong breed o kumbaga Aspen, wag po mag-atubili na sumangguni lagi sa sa inyong mga veterinaryo para makasigurado na maayos ang kanilang kalusugan. Lagi po na i-update ang kanilang mga bakuna, ang kanilang pagpupurga,
At magpaprograma po na para makaiwas po sa mga parasitiko. Yan po, maraming salamat. Mula rito sa PNP EOD K9 Group, dito sa Campo Crame. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Femery Octaviano, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Octaviano. Sa mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga, nasa kote ang isang street-level individual sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa La Paz, Iloilo. Nakibalita dyan si Patrolwoman Lynette Sablon. Arestado sa street-level individual sa ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Station 2 sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Jeffrey Delgado, officer in charge ng ICPS 2. Nito lamang ika-6 ng Agosto taong kasalukuyan sa Zone 4 Barangay Gustilo, La Paz, Iloilo City. Kinilala ang suspect na si alias Elmer, 35 taong gulang, walang permanenteng trabaho, residente ng Barangay Concepcion City Proper, Iloilo City, ngunit pansamantalang naninirahan sa Zone 4 Barangay Enjoy, La Paz, Iloilo City. Ayon sa investigasyon, ginamit ng mga operatiba ang halagang 1,100 pesos bilang bypass money na nagresulta sa pagkakumpiska ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Bukod dito, nakumpiska rin ang karagdagang 5 sachet ng iligal na droga mula sa isang coin purse na nakuha sa bulsa ng suspect. Umabot sa higit kumulang 10 gramo ng kabuuang bigat ang nakuha ang suspected shabu na may street value na tinatayang 68,000 pesos. Bagamat itinanggi ng suspect na siya ay nagbebenta, inamin naman niya na siya ay gumagamit ng iligal na droga. Kasalukuyang nasa kusdiya ng ICPS 2 ang suspitsado para sa dokumentasyon habang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Sa bawat matagumpay na operasyon, pinatutunayan ng Philippine National Police ang kanilang matatag na paninindigan para sa kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako ang PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Napasakamay na ng Tagbilaran City Police Station ang 2 hinihinalang tulak ng droga sa isinagawang operasyon sa Barangay Poblacion 3, Tagbilaran City, Bohol. Nakatutok sa balitang yan si Patrolwoman Judith Nicanor. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Tagbilaran City Police Station ang 2 hinihinalang tulak ng iligal na droga na nasa drug watch list ay sinagawang bypass operation ito lamang nakaraan sa Barangay Poblacion 3, Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Oliveros Escobar, hepe ng naturang istasyon ng suspect na si alias Miloy, 35 anyos, isang construction worker residente ng San Isidro, Dawis, Bohol, at ang kasamahan nito na si Raymond, 32 anyos, isang electrician residente ng Kanhulaw, Hagna, Bohol. Dakong alas 11:28 ng gabi na ikinasaang naturang operasyon na humantong sa pagka-aresto sa mga suspect at pagkasamsam ng isang large size at isang medium size heat sealed plastic cellophane ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 25 gramo at may standard drug price na 170,000 pesos at bypass money. Kasama din sa mga nakuwang ebidensya ang isang unit ng Technospark na cellphone, isang black pouch at isang Yamaha Sniper 150. Ang 2 suspect ay pansamantalang nakakulong sa custodial facility ng istasyon habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Police Lieutenant Colonel John Karin Oliveros Escobar, ang Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station. Matagumpay natin na isagawa ang isang bypass operation sa Tagbilaran City sa JB Galiano Street, Barangay Poblacion 3. 2 drug personalities ang naaresto at kasamsam ang tinatayang 25 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit kumulang 170,000 pesos. Ang operasyong ito ay bahagi ng ating kampanya sa Oplan Limpio Tagbilaran na layuning sumpuin ang iligal na droga at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa ating lungsod. Lubos po ako nagpapasalamat sa suporta ng ating partner agencies at sa tiwalang ibinibigay nila sa ating mga kababayan. Makakaasa po kayo na ang inyong kapulisan ay patuloy na maglilingkod
ng buong tapang, katapatan at malasakit. Hindi kami titigil hanggat hindi ganap na ligtas at malaya sa iligal na droga ang Tagbilaran City. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Patunay ang matagumpay na operasyong ito sa patuloy na kampanya ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas laban sa iligal na droga para sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Sa mas pinaigting na kampanya kontra terorismo, voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang dating miyembro ng terrorist group sa Barangay Imelda Mondragon, Northern Samar. Patrolwoman Camberley Flores, ibalita mo. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Imelda Mondragon, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 803rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company, Mondragon Municipal Police Station at 43rd Infantry Battalion 8 Infantry Division, Philippine Army. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong na bigas mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 803rd Maneuver Company RMFB8 para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksin ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Upang mas makapaghatid ng serbisyo publiko sa ating mga mamamayan, nakiisa ang mga kapulisan ng Davao Occidental sa isinagawang blood donation program sa Davao Occidental General Hospital, Barangay Lacaron, Malita, Davao Occidental. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman June Mary Joy Rupin. Pakita ang tunay ng diwa ng bayanihan at serbisyo sa kapwa. Nagsaning pwersa ang mga kapulisan mula sa Davao Occidental Police Provincial Office at mga kawal ng 73rd Infantry Battalion, Philippine Army sa isang matagumpay ng blood donation program na isinagawa nito lamang Agosto 6 taong kasalukuyan sa Davao Occidental General Hospital, Barangay Lacaron, Malita, Davao Occidental. Ang aktibidad ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross at lokal na mga opisyal sa lalawigan. Nilahukan ito ng mga kawani mula sa iba't ibang ahensya. Nakalikom ang programa ng maraming blood units na agad na tinalaga para sa mga pasyenteng nangangailangan, partikular na ang nasa emergency care, operasyon o may malubhang karamdaman. Nagpaabot ng pasasalamat ang Philippine Red Cross at health partners sa aktibong partisipasyon ng mga kapulisan at sundalo at iba pang ahensya. Ipinakita ng kanilang pagkakaisa na sa panahon ng pangangailangan, ang uniforme ng serbisyo ay simbolo rin sa pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 700,000 pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo mula sa 2 suspect sa Maguindanao del Norte. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Maricris Algabre. Nasabat ang 700,000 pesos halaga ng smuggled cigarettes mula sa narestong 2 suspect sa isinagawang checkpoint operation ng Parang Municipal Police Station sa Barangay Nituan, Parang, Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-4 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Radzak S. Mosa, Chief of Police ng Parang Municipal Police Station, ang mga suspect na sina alias Jam, 51 anyos at alias Arn, 32 anyos. Bandang alas 3:30 ng hapon nang isagawa ang naturang operasyon ng mga tauhan ng Parang Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit Maguindanao del Norte, 1st Provincial Mobile Force Company, 1401st Regional Mobile Force Company at Regional Mobile Force Battalion 14A na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect
at pagkakasabat ng mga puslit na UC na lula ng Isuzu van truck. Nakuha mula sa operasyon ang 70 kahon ng smuggled cigarettes na tinatayang nagkakalagang 700,000 pesos. Ang mga arestadong sospek kasama ang mga ebidensya ay nasa kustudiya ng pulisya at nakatakdang i-turnover sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Patuloy naman ang Maguindanao del Norte PNP sa pagsasagawa ng malalim na investigasyon upang matukoy at mapanagot ang iba pang mga nasa likod ng smuggled na sigarilyo. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. Huli sa bisa ng warrant of arrest ng mga otoridad ang tinaguriang top 6 provincial most wanted person dahil sa kaso nitong frustrated murder sa Purok 8, Lanton, Barangay Apopong, General Santos City. Ang report na ito ay hatid sa inyo ni Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas. Ng mga operatiba ang tinagurang top 6 provincial most wanted person sa kaso nitong frustrated murder sa ikinasang warrant of arrest operation sa Purok 8, Lanton, Barangay Apopong, General Santos City. Nito lamang Agosto 5, 2025. Kinilala ni Police Major Wesley P. Matiliano, Station Commander ng Station 5, General Santos City Police Office, ang naarestong suspect na si alias Adlaw, 41 anyos at may asawa, residente ng nasabing lugar. Bandang alas 8:40 ng gabi, ikinasa ng mga tauhan ng Police Station 5, General Santos City Police Office, kasama ang Sarangani Provincial Mobile Force Company, Sarangani Provincial Police Office, ang warrant of arrest para sa suspect. Matagumpay na nadakip ang suspect sa kanyang kasong frustrated murder na may rekomendadong piyansa na 200,000. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Police Station 5, General Santos City Police Office ang naaresto para sa tamang disposisyon. Ang matagumpay na joint operation na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng mga pulis na mahuli ang mga taong may nakabinbin na kaso upang mapanagot sa batas at mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng krimen. Mula dito sa Regional Office 12, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Brylin Jean Cabonilas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cabonilas. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po matapos ang ating programa, nais po naming batiin ang mga kagalang-galang na opisyal mula sa NAPOLCOM sa pangunguna ni Director Edman B. Pares, katuwang sina Inspectors Flores, Pangilinan, Baredo, Serrano at Santos. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras dito sa tanggapan ng Police Community Affairs and Development Group. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinaaalala ang panawagan sa ating mga mamamayan na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay sa inyo ng mga nasa telepono. Dial 911 at darating sila sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansyang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Janina Aguas, mula sa Manila Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.